Chaplin, Chaplin, Chaplin. Coco. Come to Chap, 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 Chaplin. Mabuhay mga malaya. Importante ang mental health at well-being sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya't maglaan tayo ng oras para sa sarili. Mag-meditate at alamin natin ang mga positibong pananaw na makakatulong upang mapanatili ang ating kapayapaan at kasiyahan. Tandaan, ang mapayapang buhay ay nagsisimula sa mapayapang kaisipan. Good morning. So, kagising ko lang. Kagigising ko lang talaga, literal. Ang gulo pa ng kama ko. So, bago pa ako makalabas ng kubo, biglang bumuhos yung ulan. Pero hindi ako nalungkot. Tinake ko actually itong opportunity na to na magnilay-nilay dahil napaka-natural ng mga background music, dahil yung patak ng ulan sa bubong, sa nipa, napakaganda pakinggan. Tapos yung temperatura, tapos tanaw ko pa ang dagat mula sa kubo. And sobrang payapa talaga ng pakiramdam ko. Kaya naman, in-enjoy ko lang na pagmasta ng buhos ng ulan at yung kalikasan. Pagkatapos naman ng ulan, gumala rin ako, naglakad-lakad ako sa isla. So kung napanood nyo na yung mga dati ko pang video, na feature ko na rin dito ang side ng isla na to na napakaganda. So hindi rin siya ganun kaaraw nga, kaya naman tinake ko yung pagkakataon para maligo. At walang katao-tao dito, kaya naman yung pagtatampisaw ko sa dagat, sobrang payapa din. Para naging karugtong siya nung conscious meditation ko kanina sa kubo. So in-enjoy ko lang yung weather, yung dagat, yung simoy ng karagatan, lahat napaka-perfect na mga oras na to. Pagbalik ko sa isla, natuklasan ko na marami palang matang pusa dito, kaya nangolekta din ako. Ang dami kong nakikita dito na matang pusa. So, dahil hindi na siya ganun ka bilis makita, at may opportunity naman na ibinibigay ang kalikasan sa akin, kaya kuha ko. Actually, ang dami dito, as in super dami nagkalat sa baba. So syempre nagkatuyuan na sila and kaya nagkalaglagan dito. May iba pa nga na sa puno nakasabit, pero ipakita ko sa inyo. Diba? So, nakaspread sa lahat dito. Hanggang dun, marami. Meron dito sa taas na nakakulumpong pa, hindi ko alam kung paano kukunin. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, marami yan dito naglaglagan. So, kaya tara, kolektahin na natin. At ayun na nga, sinimulan ko ng mamulot ng matang pusa para rin siyang extension ulit ng meditation ko, kasi hindi ako nagsasalita. Ang goal ko lang is kunin yung mga matang pusa tas ilagay sa lagayan. So sobrang payapa din ang moment na to. Parang lahat yata ng ginawa ko sa araw na to, sobrang peaceful. So ang matang pusa nga pala, ito yung kulay pula na buto na mayroong parang dot of black. So huwag kayong malito doon sa puso ni Neneng. Yung puso ni Neneng naman, kamukha niya, pero ang itsura ng puso ni Neneng kasi parang may heart shape instead of dot, and usually black and white or green and white yung puso ni Neneng. Pero ang matang pusa, kadalasan talaga nito ay red, tapos may para siyang dot ng black. And speaking of black, meron ilang black nito na pure pero sobrang bihira lang makita. Pero dito sa pagkakataon na to, feeling ko binigyan ako ng mutya ng isla, dahil may nakita akong purong-purong black na para na siyang bato sa tigas na pinoprotektahan ng mga langgam. Sa totoo lang, noong una hindi ko pa siya nakita dahil wala talagang ibang black na matang pusa dito na pure, kundi yun lang. So nung napansin ko siya,
yung mga langgam nakapalibot sa kanya kaya nag-alangan akong kunin. So nung kinukuha ko, para nagagalit yung langgam. So ito nga yung mga langgam na sinasabi ko. Kung mapapansin ninyo, may kulay pula na matang pusa dyan, yung regular na color. At dun sa unahan, mayroong pure black. Tinatry kong kunin yung matang pusa na yan. Una, hindi ko nga alam na matang pusa siya, pero sabi ko napaka pure black. And dito sa video, medyo hindi nabigyan ng justice, pero sobrang kintab niyan sa personal. Tapos yung texture niya, para siyang bato kumpara doon sa mga normal na matang pusa. At dahil napansin ko nga na hindi binibigay basta-basta ng mga langgam, yung ginawa ko ay gumawa ako ng honoring incense or yung mga panawag na insenso. Naubusan ako ng incense, kaya gumawa ako ng paraan, nangolekta lang ako ng mga kakailanganin ko sa paligid, like yung mga halaman na alam ko na pwedeng gamitin sa panawag, at syempre yung mga bunot ng nyog, ginamit ko to para gawing honoring incense. So gumawa ako ng binugkot, yun yung parang smudge stick, at itong mga lingin-lingin, yung mga binilog. So yan yung sinindihan ko para makapanghingi ng pahintulot sa mga nagmamay-ari o sa diwata na nagmamay-ari nung nakita ko na kulay itim na parang bato na matang pusa. And syempre, nanghingi na rin ako ng pahintulot sa mga kumbaga nagbabantay sa mga langgam or yung diwata na maaaring nagmamay-ari nung grupo ng mga langgam. Kasi may mga ganung konsepto sa diwataan. So pagkatapos ko na magpanawag-tawag, so hiniling ko lang na sana ibigay sa akin, parang magsilbing remembrance, kasi hindi pwedeng magdala ng kahit na anong mga shells or bagay na mula sa dagat dahil bawal. So sinubukan ko ulit na kunin sa langgam. Nung simula, parang medyo agresibo pa rin sila. Pero eventually, parang na-realize siguro nila na kinukuha ko talaga. Nag-give up na rin at medyo pumayag naman. Pero yun nga, medyo alangan nung una. At yun, iniwanan na rin nila. So kinuha ko na. So sobrang ganda niya. Sobrang kintab niya sa personal. Again, dito sa video, maybe sa grading, kaya hindi masyadong maganda yung pagre-reflect niya, pero in person sobrang kintab niya. Mag-flash siguro ako ng picture dito kasi mas na-justify sa picture yung tsura, and sobrang tigas niya, as in literally para siyang bato. So yun, sa part na to, dito naman nagnilay-nilay na rin ulit ako at nagpahinga at tinignan ko ulit yung mga nakuha ko na mga matang pusa. Actually, hindi lang ito. Kumuha pa ako sa mga ilang araw, kaya puno yung lalagyanan na yan. Sobrang dami. Ayan yung matang pusa na nakolekta ko na mas focus na yung nakikita. Yan yung may mga parang dot na black. Again, mayroong mga pure black nito, pero hindi ganun kadaling makita at wala dito sa isla na to, liban doon sa nakita kong pure black kanina. So ayun, pinicturean ko yung black na matang pusa. Dito mas na-justify yung itsura niya. Sobrang tigas nito, as in mararamdaman mo na para siyang bato kumpara doon sa ibang mga buto ng matang pusa. Ito matigas na matigas siya, tapos sobrang kintab niya at iba yung vibration niya talaga. So kaya tinuring ko itong mutya. Ang mutya kasi is natural na nanggagaling sa kalikasan na ibinibigay ito sa isang tao. At dito din may mga pagkakataon na pinoprotektahan nga ng mga hayop, ng mga insekto, minsan pinag-aagawan pa. So yun yung ilan sa mga sign. Anyway, pag-usapan natin yan next time. So ito naman nakikita ninyo ngayon, yan naman yung finished product. Kasi ginawa ko silang bracelet, ginawa kong beads. So ito yung mga ginagamit madalas, parang anti-usog, anti-buyag, or against negative energy or evil eye, ganyan. Parang kung bumibili kayo ng mga kulay blue na may white na mata, yung parang sa mga quintas or pendant, yun yung parang known na evil eye. Pero dito sa atin, sa bansa natin, itong mga matang pusa ang natural protection against evil eye. Or yung mga taong may masasamang iniisip tungkol sa'yo, sa mga chismis, or kahit sa mga random negative energy na maaaring maka-apekto sa'yo, mapoprotektahan ka nito kapag sinusuot mo ito. Pwedeng suotin to ng bracelet or ng kwintas or kahit anong paraan. So may mga nagsasabi na maaaring makalason ito, kaya huwag mo nalang lunukin, huwag mo nalang kainin. Pero before kasi ginagamit tong bala sa sumpak kung medyo familiar kayo doon.
So, ayun nga, pagkatapos ng mga meditation and peaceful activity ko na personal, dumiretso na rin ako na mag-conduct ng mga meditation and cleansing activities dito sa wellness camp. So, ayun lang mga malaya, and I hope na nagustuhan nyo ang content natin today. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.